napakalakas na ng Clippers. Parang mas malakas pa sa Phoenix Suns. Westbrook, mas gumaling. Tunay na nawagi sa James Harden trade. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang trade na pinag-uusapan simula pa noong Hulyo pero tumagal ng labis ay sa wakas nangyari na. Si James Harden ay pupunta na sa Los Angeles Clippers. Sa unang tingin, lahat ay maaaring sabihin na nakamit nila ang kanilang nais. Nakakuha si Daryl Morey ng kanyang dalawang unang pick, pati na rin ang kanilang kontratang mag-i-expire na hindi maapektuhan ang kanyang mahalagang cap space sa susunod na summer. Tanging isang pick lang ang ibinigay ng Clippers. Ang isa ay mula sa Oklahoma City. Ito ay isang 3-team deal at natunto nila si Terrence Mann. Pero, sino ang tunay na nanalo at tatalo? Halika't ating suriin. Simulan natin sa trade mismo. Ang Philadelphia 76ers ay tatanggap ng isang 2026 first round pick. Ang 2028 first round pick unprotected ng Clippers, dalawang second round picks, isang 2029 pick swap, si Robert Covington, Nicolas Batum, Marcus Morris at Kenyon Martin Jr. Ang Los Angeles Clippers naman ay tatanggap kay James Harden na nag-waive ng kanyang $5.1 million trade bonus para maisakatuparan ito. Si PJ Tucker at pati naman si Filip Petrusev. Ang Oklahoma City Thunder ay tatanggap ng isang 2027 pick swap sa Clippers. Panalo ba ang City of Los Angeles basketball? Si James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard at Paul George ang apat sa mga pinakamalalaking pangalan at marahil ang mga pinakamahuhusay na manlalaro mula sa Los Angeles sa kasalukuyan sa NBA. Nang ipinalabas si Leonard at Paul bago ang laro sa Crypto.com Arena, hindi ang kanilang mga paaralan ang binabanggit, kundi ang kanilang mga bayan upang bigyang diin kung bakit sila bumalik sa kanilang mga tahanan. Para sa isang koponan ng Clippers na laging nagtatangkang lumabas sa anino ng kanilang franchise na may mga bandila na ang locker room ay nasa kabilang dako, sa huling season, ito ang kanilang pagkakataon. Ang mga pinakamahuhusay mula sa Los Angeles na nagsusumikap na dalhin ang kampyonato sa lungsod. Hindi nito aagawin ang mga tagahanga ng Lakers, ngunit hindi naman ito naging posibilidad mula pa noong una. Ang maaaring mangyari ay matulungan nitong lumikha ng sariling fanbase sa isang malaking lungsod na kayang suportahan ang dalawang koponan. Si Harden ay nanalo dahil nakamit niya ang kanyang nais. Ang makaalis mula sa Philadelphia at makarating sa Los Angeles na siyang isang koponan na kung lahat ay magkakasundo, maaaring makipaglaban para sa kampyonato. Ngunit ang koponang ito ay maaaring makipaglaban kung ang apat na matatanda at prone to injuries na manlalaro ay maiiwasang manatili lamang sa training room at makapaglaro kagaya nung prime pa nila sa playoffs. Ngunit maraming bagay ang kailangang magkaroon ng tamang direksyon. Kung nais ni Harden na manatili sa Los Angeles Clippers at makuha ang kanyang nais na bayad, kailangan niyang magpakita ng magaling na performance. Mas gumaling ba ang Philadelphia sa trade na ito? Mas malapit na ba sila sa Boston at Milwaukee sa top teams ng Eastern Conference? Hindi ito nakikita. Hindi sila naging mas masama. Maaring sila ang ikatlong pinakamahusay na koponan ng East, ngunit hindi din sila nag-improve. May mga positibo sa trade na ito para sa Philadelphia. Una, tapos na ang sagupaan at maaari nang magpatuloy ang lahat. Bukod dito, ito ay nagpapabuti sa paggamit ng bola kay Tyrese Maxey, kung saan siya ay magaling sa unang linggo ng season. At ang lahat ng mga veteranong manlalaro gaya nina Batum at Martin ay nagbibigay ng depth sa team. Bukod pa sa mga kontratang mag-e-expire na maaaring matrade sa deadline para sa isang manlalaro na nais ng 76ers. Gayunpaman, para sa ngayon, sila ay naglalakbay sa parehong takbo kung ano sila bago naganap ang trade. Dapat ay magtagumpay ito. Ang mga veteranong reserves next to Joel Embiid, ang cap space na na-hoard para sa susunod na tag-init upang habulin ang isang star. Ginamit ni Murray ang lahat ng kanyang kakayahan para makuha ang kanyang kaibigan mula sa Houston na pumunta sa Philadelphia. Ngunit, natuklasan niya na ang pagkikita na ito ay hindi nagiging epektibo
tulad ng plano niya. Pagkatapos, si Harden ay pilit na lumisan sa kanilang kupunan. Ngayon, buong liga ay nakafocus kay Joel Embiid upang malaman kung siya ay nabigo sa prosesong nagawa ni Murray at baka siya din ay aalis. Hanggang ngayon, si Embiid ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho at nagsusumikap sa simula ng season na ito na tumutugma sa kanyang kampanya bilang MVP. Ngunit kung magkakaroon ng mga problema, si Murray talaga ang masisisi. Panalo si Tyrese Maxey kung saan siya ay tinampok sa role bilang primary shot creator habang wala si Harden ngayong season. Siya ay nagpakita ng malaking improvement kung saan siya ay nakapagtala ng 30.3 na puntos, 6.7 rebounds at 6.3 assists bawat laro hanggang ngayon. Siya ay tila isang all-star at ang taong dapat magkaroon ng bola sa kanyang mga kamay sa Philadelphia. Ngayong wala na si Harden sa lugar, wala na siyang kompetisyon bilang pangunahing playmaker sa koponan. Kapag magpatuloy siyang maglaro ng ganito, hindi lamang ang 76ers ay magiging mapanganib sa paglapit ng playoffs. Ngunit, si Maxey ay magkakaroon ng tsansa para sa isang max extension na may mataas na tsansa para sa supermax kung siya ay mapipili sa All-NBA team. Winner sa short term ang Los Angeles Clippers. Si Harden ay isang mas magaling na passer at mas threat sa 3-point kaysa kay Westbrook. Siya ay maaaring magdagdag sa kompatibilidad ng koponan sa mga elite na wings na ito. Ang Clippers ay maaaring maglaro ng mapanganib na small ball lineups ngayon kasama si Harden, George at Leonard. Ang Clippers ay nasa tier ng kampyonato na sinasabi na maraming mga bagay ang kailangang pumunta sa tamang direksyon. Kinakailangang manatiling malusog ni Leonard at ang mga core ng kupunan. Kailangang magkasundo si Harden sa grupo na ito at ito ay isang magandang move ng Clippers para sa season na ito. Pero, si Harden ay magiging free agent pagkatapos ng season na ito habang sina George, Leonard, Westbrook at si Tucker na kamakailan lang kinuha ay may mga player options para sa susunod na season at maaaring umalis. Mayroong dalawang landas para sa Los Angeles. Una, maaaring magsagawa ang Clippers ng seryosong negosasyon para sa extension kay Leonard at George at makipagsundo muli kay Harden sa susunod na summer at panatilihin ang kuponan. O, sa summer na ito, maaaring mag-focus ang Clippers na simulan ng isang rebuilding na magiging mahirap dahil sa kanilang mga trade ng maraming draft picks upang subukang gawing gumana ang roster na ito, kung saan ito ay magdudulot ng mahabang proseso para sa anumang rebuild. Speaking of LA Clippers, kitang-kitang mas lumalakas pa sila dahil naging maganda ang kanilang panimula sa season. Sa katunayan, tinalo nga nila ngayon ang Orlando Magic sa score na 102-118. Nangibabaw pa rin ang depensa ng team na kung saan nalimitahan lamang nila ang players ng Magic at walang umabot sa kanila ng 20 plus points. Tanging si Paolo Banchero lamang ang gumawa ng 15 points para sa pangunahan ang scoring sa pagkatalong ito. Samantalang sa Clippers, 5 players ng team ang gumawa ng double figures sa pangunguna ni Paul George na may 27 points, 7 rebounds, 7 assists at mayroong 2 steals. Naging mabangis rin si Russell Westbrook na may 18 points, 16 rebounds, 7 assists at 5 steals at isang block. He's got himself closer to the paint. Was a little bit, but Russ is accustomed. Gave it to Russ, and that's a hesitation right there in transition. A few plays, doing what he does best, which is provide energy. Norman Powell at Bones Highland na may 17 points each. Take note mga kaibigan, wala pang James Harden ang team na ito, na siya namang tiyak na magiging karagdagang scoring threat. Ang sitwasyon ng team na ito ay tila mas banta pa nga sila kumpara sa Phoenix Suns. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.